Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Office of Civil Defense umapela sa Transportation Department kasunod ng biglang pagtaas ng singil sa passenger at cargo airfares papuntang Eastern Visayas. Department of Transportation agad namang umaksyon para matigil na ang pananamantala sa mga pasahero sa gitna ng krisis sa San Juanico Bridge. Pagdedeklara ng state of calamity sa Eastern Visayas, malaking tulong para sa rehabilitasyon ng tulay ayon sa Office of Civil Defense. Pagbabawal sa 6-kilometer extended danger zone inalis na ng Regional Task Force Canlaon, pero striktong pagbabantay mananatili. Paglalagay sa lockdown sa mga lugar na may kaso ng monkeypox, fake news ayon sa Health Department. At publiko, pinag-iingat ng inyong Office of Civil Defense dahil sa inaasahang patuloy na pag-ulan ngayong linggo bunsod ng habagat. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, kasunod po ng mga ulat na may nananamantala sa ating mga kababayan ng pagsingil ng mataas na pamasahe sa eroplano at cargo rates papuntang Eastern Visayas. Agad itong ipinarating ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa pamunuan ng Transportation Department para maimbestigahan at matigil na ang pananamantala sa gitna ng kinakaharap na krisis sa San Juanico Bridge. Mabilis namang umaksyon dito si DOTR Secretary Vince Dizon. Ang Civil Defense in Action sa report ni Laila Obtinalia. Ikinabahala ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Ariel F. Nepomuceno ang mga natanggap na ulat ng umano'y pananamantala sa mga pasahero papunta ng Eastern Visayas. Batay sa mga natanggap na reklamo, nagkaroon ng biglaang pagtaas ng pamasahe sa eroplano at cargo fees sa mga ruta patungong Tacloban, Catarman at Ormoc, mga lugar na apektado ng limitadong biyahe sa San Juanico Bridge. Kaya agad na sumulat si Yusek Nepomuceno kay DOTR Secretary Vince Dizon at umapila na imbestigahan at aksyonan ng Civil Aeronautics Board at Civil Aviation Authority of the Philippines ang mga sumbong ng umano'y pananamantala. Dahil may initial feed po sa amin na mukhang tumaas na rin po yung presyo ng mga tickets ng eroplano, yung pasahero at saka cargo. So, kaya nagpatuloy na rin kami kay Secretary Vince Dizon ng DOTR kung pwedeng makontrol yun kung sakaling totoo yung balita sa amin dahil magiging dagdag na pahirap po yan sa ating mga kabayan. Mabilis namang kumilos si Secretary Dizon sa panawagan ni Yusek Nepomuceno. I would also like to thank the head of the Office of Civil Defense, si Sir Ariel Nepomuceno, kasi sumulat din po siya sa akin, pinadala niya kahapon, no? At ito nga, meron na rin silang mga nakukuhang reports ng mga sobrang mamahal na airline tickets going to Tacloban. No, because clearly, alam na merong crisis doon at hirap yung movement ng goods and ng people dahil nga sa partial closure ng San Juanico to heavy vehicles, buses, and trucks. Clearly, nagtitake advantage ng mga to. Sa press conference na pinangunahan mismo ni Secretary Dizon, isiniwalat niya ang ginawang overpricing ng isang online airline booking company. Noong pong weekend, tinawagan po ako ni Congressman Richard Gomez ng Leyte. At papakita ko po sa inyo
Bumili po siya ng ticket kasama ni Mayor Lucy Torres, one-way Tacloban to Manila. 77,704 pesos ang kanilang binayaran na one-way for 2 people. So, 77,000, that's almost 40,000 pesos per ticket. This was procured from a online booking platform called AirAsia Move. No, ayan po, nakikita nyo, no? Tacloban to Manila, 77,704 for 2 guests, one way yan. Yung pabalik nila, 77,720 for 2 guests. Sorry, that was another, Tacloban to Manila din. So, that's close to 40,000 pesos, one way per person. So this is totally unacceptable. Again, on the other part of the screen, you will see another ticket. Mas mura ng konti, pero 50,000 pesos. One way for 2 guests. So 25,000 pesos per person. One way, One way yan, So, clearly, this is just absurd, no? And really bordering, well, not bordering, this is actually criminal. Criminal na itong ginagawa nitong AirAsia Move na ito. Bakit siya criminal? Kasi sa susunod na slide, makikita nyo kung magkano ang ticket ng PAL sa kanilang website for roughly the same period. 12,000 pesos one way. 12,631. So this is 1/3 of that price. Okay? Times 3 po ang charge ni AirAsia Move, no, for that ticket. One way again, no? So yung patong, yung tongpats, kay AirAsia Move lahat yun. And they are doing this at a time when there is a current transportation crisis in Tacloban. So this is really a criminal act. Inanunsyo naman ni Secretary Dizon na pinatawan na ng Civil Aeronautics Board ng cease and desist order ang AirAsia Move nitong May 26 na tumigil muna sa pag-offer, promote at pagbenta ng mga ticket ng Philippine carrier na lagpas sa aprobadong pamasahe ng CAB. Iniutos na rin sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pag-takedown sa naturang website. Well, we issued a cease and desist order. They didn't follow it. And I think, we are in the right here. So, like I said, pwede naman silang mag-question. Pwede silang mag-argue sa korte. Pero, hindi pwede yan. Hindi tayo papayag na may mga biktima pa dyan ulit. At sa mga kababayan pala natin, no? Huwag ko kayong bibigyan sa mga dyan sa AirAsia Move It na yan. Bumili ko kayo, diretso na kayo sa PAL. O kaya sa Cebu Pacific. Huwag ko kayong bibigyan sa mga lokong to. Notwithstanding, we respectfully submit that CAB's jurisdiction under RA 776 applies to air carriers, not foreign-based OTAs. Kasi napag-alaman namin, itong AirAsia Move is a Malaysia-based travel platform. No, it's probably a sister company of AirAsia, no, but based in Malaysia. So okay. So kung yun ang sinasabi niya, kung yun ang position niya, these are the two things that we're going to do. First, I've asked General Bernard Yang of the Cybercrime PNP, represented by Colonel Romel Batangan, because General Yang is currently at the turnover ceremony in Camp Crame. I have asked them to take this website down. To take it down today. Okay? Para wala nang mabiktima itong si AirAsia Move na ito. Bukod sa cease and desist order, ipinag-utos din ni Secretary Dizon ang pagsampa ng kasong economic sabotage laban sa AirAsia Move. I've also asked the CAB and the DOTR aviation group led by Captain Jim C. Joncar, Undersecretary for Aviation, to immediately file economic sabotage
a criminal economic sabotage case against AirAsia Move. Because this is really economic sabotage. And CAB, I've also instructed CAB to investigate other online platforms that are doing the same thing, not just for Tacloban, but for other destinations as well. I've heard stories about Siargao, tickets going up to 40, 45, 50,000 pesos. So, simple lang, i-compare ang PAL, ang Cebu Pacific, kung yan ay doble, triple, kung ano yung gagawin namin dito kay AirAsia Move, yun din ang gagawin namin dun sa ibang yan. Okay? So, we will not allow this. Lalong-lalo na dito sa nangyayari sa Tacloban ngayon na may crisis, tapos pagsasamantalahan itong mga lokong ito ang sitwasyon ng mga kababayan natin doon. So we're not going to allow it. Nagpasalamat din si Secretary Dizon sa maagap na pagpaparating sa kanyang tanggapan ng mga sumbong kaugnay sa fare overcharging. I would just like to thank Congressman Richard Gomez, Mayor Lucy Torres, and Undersecretary Ariel Nepomuceno for bringing this to our attention immediately. No, because we will really put the full force of the government, of the law, on these unscrupulous online platforms who are taking advantage of our people. Tandaan nyo, no, pagka ulit-ulit ng Pangulo natin, no, we should never allow our people to be abused. Hindi po pwedeng abusuhin ang ating mga kababayan. Yan po ang unang-unang kabilin-bilinan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's working so hard to make sure that travel is comfortable, that travel is safe. May paalala naman si Sec Dizon sa ating mga kababayan para di na mabiktima ng pananamantala sa pamasahe sa eroplano. Kung pwede yan po, mas maganda kung bumili na kayo ng ticket diretso sa airline para sigurado po tayo. Kasi dito po, sa nakita natin dito, itong mga online na ganito, pumapatong ng malaki. No? So mas maganda po, diretso tayo bumili sa airlines. Kasi kagaya ng sinabi ni E.D. Arcilla, yung presyo ng airline, yan, namomonitor yan at nare-regulate yan ng gobyerno. Hindi yan pwedeng sumobrang tumaas. No? Hindi pa pwede yan. Hindi pwedeng times 3. Kamukha o almost times 4. Kamukha nitong nakita natin dito sa AirAsia Move papuntang Tacloban. No? Samantala, umapela rin ng OCD sa DOTR sa mabilisang pagpapalabas ng provisional permits at certificates of public convenience para sa transportasyon ng tao at produkto habang sumasailalim sa rehabilitasyon ang San Juanico Bridge. Ito ay para makatulong sa mungkahing karagdagang biyahe papasok ng Eastern Visayas. Tiniyak naman ng OCD na patuloy itong makikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan upang masigurong ligtas, maayos at walang pananamantala sa transportasyon sa mga residente ng Eastern Visayas sa gitna ng pinagdadaan ng krisis sa San Juanico Bridge. Laila Obtinalya para sa Civil Defense in Action. Umaasa po ang Office of Civil Defense na maaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalong madaling panahon ang rekomendasyon na isailalim sa state of calamity ang buong Eastern Visayas region dulot ng kinakaharap na krisis ngayon sa San Juanico Bridge. Kapag nangyari ito, mapapabilis na ang pagpapalabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng tulay. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of emergency ang lalawigan ng Samar at ang Tacloban City dahil sa krisis na kinakaharap dulot ng limitadong access sa San Juanico Bridge. Pero oras na ideklara ang state of calamity sa Eastern Visayas, mapapabilis ang paglalabas ng pondo para sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Agarang matutugunan din ang naging epekto sa ekonomiya sa mga lalawigan ng Leyte at Samar. Ayon sa Office of Civil Defense, malaki ang dagok sa merkado at kalakalan sa rehiyon ng load limit sa tulay. Magkakaroon ho na kapangyarihan yung ating pamahalaan upang bantayan yung mga presyo
mga pangunahing bilihin, mga pagkain, kasama na rin po yung gasolina, yung mga LPG. Pangalawa naman po, kapag kasi may state of calamity, mabibigyan mo ng pagkakataon ng local government units at ang national government agencies upang mapondohan po ng mabilisan yung mga pangangailangan po ng area. Pag regular procurement ang ginamit ng mga agencies, magtatagal po yun. To expedite the release of necessary funds and facilitate immediate repair and rehabilitation of the San Juanico Bridge, thereby restoring vital logistics and public services. Ito po yung recommendation ng NDRRMC sa ating Pangulo dahil sa ating batas, ang ating Pangulo lamang ang may kapangyarihang magdeklara ng state of calamity. Kapag sa state of calamity, meron silang access dito sa ating calamity funds, no? Magkakaroon tayo ng proseso dito na kung saan kapag nadeklara itong mga lugar na ito, magkakaroon ng karapatan yung mga ahensya gaya po ng DPWH na mag-endorso, no, sa NDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense ng kanilang rekomendasyon patungkol sa pag-request ng budget upang makapag-repair kaagad tayo. Tandaan po natin, ang ating kasing pamahalaan, no, ay tumatakbo sa isang budget na naipasa nung nakaraang taon. No? So, ibig sabihin, wala tayong pondong nakalaan sa ating present budget upang mapagkuhanan ng magagamit sa pag-repair ng San Juanico. Sa pamamagitan ng pagdeklara nitong state of calamity, magkakaroon tayo ng mas mabilis na access dito sa calamity fund. Ayon sa OCD, mula nang ipatupad ang load restriction sa tulay noong May 15, nasa 300 hanggang 600 milyong piso ang buwanang nalulugi dahil sa mga naiipit na kargamento, atrasadong serbisyo at mabagal na mobilisasyon ng mga tao. Ayon kay Director Bendijo, kahit pa may roll-on, roll-off o RORO, hindi pa rin ito sapat para mabilis na makarating ang essential goods. Posible ring nakadagdag ito sa gastusin ng mga negosyante at tataas ang presyo ng mga bilihin. The sooner na magagawa natin at makukumpuni natin itong San Juanico Bridge, the sooner na back to normal yung ating commerce, yung ating mga supplies, no, yung ating logistics, yung ating mga kababayan na tumatahak sa San Juanico para sa kanilang trabaho, para sa kanilang pag-aaral, yung ating mga turista, no. So, napansin kasi natin at tayo ay naghahanda din, ginagawa natin sa kasalukuyan, no. Marami tayong mga immediate na alternatibong remedyo habang regulated ang movement dito sa San Juanico Bridge. Andyan na yung pagdadagdag ng RORO, pag-rehabilitate sa mga lumang port para makapagkaroon tayo ng dagdag na biyahe ng mga RORO. Nandyan yung mga coaster. Kaya lang, ating tinitingnan, baka hindi ito sapat, no? Baka kulangin ito. At ayaw naman natin na magkaroon ng epekto sa ating ekonomiya, no? Dahil alam naman natin, kapag mag-i-incur ng additional cost ang ating mga supplier, no, baka naman magkaroon ito ng epekto sa mga presyo ng bilihin. So, sa pamamagitan ng rekomendasyong ito, magkakaroon tayo ng access sa pondo na kung saan maaari nating agad makumpuni itong San Juanico at maaari din siguro nating ayusin, no, yung ibang mga port at nang sa ganon, magkaroon pa ng dagdag na alternatibo sa pagtawid, no, para magkaroon pa rin ng connectivity sa mga islang ito. Pinag-aaralan na ng Office of Civil Defense na magamit ang mga lumang pantalan at dagdag na permit sa landing craft tanks para isakay ang mga cargo truck nang sa gayon ay maibsan ang haba at tagal ng biyahe ng essential goods. Sinisiguro rin ng OCD na makakatawid pa rin ang mga tao sa tulay. So yung mga kababayan natin kailangang tumawid ng San Juanico, makakatawid naman sila pero sa pamamagitan ng ating mga coaster at ito ay buhos-buhos, no, yung gitnang bahagi lang talaga ng tulay yung ating pinadadaanan. Itong gasolina nito ino-augment ng Office of Civil Defense at yung mga ganitong pamamaraan yung makakatulong sa ating mga kababayan sa komersyo, sa negosyo, no? Lahat po ito ay tinututukan ng Office of Civil Defense. Malinaw naman yung instruction ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hangga't maaari talaga, no, ma-maintain sana yung connectivity, sana yung kumbaga yung access, yung alternative routes natin, no, i-establish natin yung ating mga RORO, paigtingin pa natin. At lahat naman yan ay ginagawa natin ng paraan at nang sa ganun, maibsan naman itong epekto nitong pagre-regulate natin ng movement sa San Juanico. Ang Department of Public Works and Highways naman ang tutukoy ng kakailanganing pondo sa rehabilitasyon ng tulay.
na i-endorso naman ng OCD sa NDRRMC. Sila po ang makakapag-sabi kung ano ang kinakailanganing pondo para sa proyektong ito, sa pagkukumpuning ito. At ito ay aaralin at i-verify din ng ating OCD at ito naman ay endorse sa ating National Disaster Risk Reduction Management Council. At ito naman din ay i-endorse sa Office of the President. We will defer to the expertise of the DPWH. Nakikipag-ugnayan na rin ang OCD sa Trade and Industry Department para sa pinaiiral na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa rehiyon dahil sa disrupted supply chain. Kaakibat natin ang Department of Trade and Industry dito. Katuwang natin sila at meron na tayong mga pinatutupad na price freezes. At nang sa ganon, makontrol naman natin yung mga presyo ng commodities. Bukod rito, inaaral din natin yung mga posibilidad gaya ng pagsusubsidiya sa ilang mga gastusin kasi halimbawa at present naka-implement na yung ating libreng sakay. Samantala, pinapaspasan na ng DPWH ang retrofitting ng San Juanico Bridge para ba itaas ang load limit sa susunod na 5 buwan. Sa isang pulong na pinangunahan ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa Palo, Leyte, tinalakay ang mga agarang hakbang para patibayin ang tulay upang kayanin na ang pagtawid ng mas mabigat na kargamento at mabawasan ang abala sa paggalaw ng mga produkto at mobilisasyon ng mga tao. Sa pagtaya ng DPWH habang isinasaayos ang tulay, maitataas ang load limit sa 10 hanggang 12 tonelada sa huling bahagi ng taon mula sa 3 toneladang load restrictions. Habang hinihintay na matapos ang pagtatayo ng bagong tulay, tinatayang aabot sa 2.1 billion pesos ang pondong kakailanganin para sa retrofitting ng San Juanico Bridge, habang 5.68 billion pesos naman ang kailangan para sa full repair ng tulay sa susunod na 2 taon. Ayon pa kay Secretary Bonoan, target na maibalik sa 33-ton load limit sa full rehabilitation ng tulay. Sisimula naman ang ikalawang San Juanico Bridge sa 2027. Nagsagawa rin ng on-site inspection ng DPWH sa tulay sa bahagi ng Leyte at sa Amandayehan Port sa Basay, Samar upang makabuo ng epektibong solusyon at masiguro ang tuloy-tuloy na koneksyon ng Samar at Leyte. Hindi tumitigil ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa pagsasagawa ng mga hakbang para tayo ay makapaghanda at maging ligtas sa pagtama ng malalakas na lindol at tsunami. Gaya na lang ng pamamahagi nila ng liquefaction at tsunami hazard maps sa lokal na pamahalaan ng General Santos City. Ang Civil Defense in Action sa report ni Laila Obtinalia. Ipinagkaloob na ng PHIVOLC sa lokal na pamahalaan ng General Santos City ang pinakabagong liquefaction at tsunami hazard maps na bahagi ng kanilang Acer Delta project. Ayon kay PHIVOLC's Director Teresito Bacolcor, ginawa ang turnover sa ilalim ng Accelerated Earthquake Multi-Hazards Mapping and Risk Assessment na gumagamit ng Geographic Information System, Artificial Intelligence at mga geophysical techniques. Salamat sa General Santos City LGU, ilang suporta sa fieldwork, sa tanang kitang tutaro, mga barangay leaders, local officers, partner agencies. Salamat kayo sa inyong oras ng participation. We hope that these maps won't just sit on the shelves. We hope that they'll be used, shared, discussed, and applied para sa mas andal, mas ligtas ng mga General Santos. Ang hakbang na ito ay sinasabing napapanahon lalo na't noong Nobyembre ng taong 2023 ay niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang katimugang bahagi ng Mindanao. Sa lakas ng lindol, umabot sa intensity 6 hanggang 8 ang naramdaman sa General Santos City na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga gusali, pantalan, paaralan at kabahayan. Naitala rin ang mga pagguho ng lupa, liquefaction at isang maliit na tsunami. Ang mga hazard map na ito ay mas detalyado at mataas ang resolusyon, nabunga ng makabagong teknolohiya sa AI at parallel computing. Layunin nitong tulungan ang mga lokal na opisyal, urban planners at disaster managers na makagawa ng mga desisyong science-based para sa mas ligtas na mga komunidad. Ayon kay Bacolcol, malaking bahagi ito ng kanilang advokasya na palakasin ang kakayahan ng mga pamahalaang lokal sa harap ng banta ng kalamidad. Nagpasalamat naman ang pamahalaang lokal ng Gensan at sinabing, "Taos-puso po ako nagpapasalamat sa Department of Science and Technology
PBOS at para sa inyong patuloy na suporta sa ating lungsod, lalo na sa aspeto ng disaster risk reduction and preparedness. Ang mga hazard maps na ito ay datos at pagbibigay ng kapangyarihan sa ating lungsod para protektahan ang sarili, magplano ng maayos at maging matatag sa panahon ng sakuna. Bilang purong lungsod, isa sa pinakamahalagang prioridad ng ating administrasyon ay magtulong sa maayos, kasinsinan at estratehikong pagkakanda laban sa mga sakuna tulad ng lindol, tsunami, pagbaha at iba pang kalamidad na maaaring dumama sa ating lungsod. Sa tulong ng mga bagong hazard map na ito, inaasahang mas mapalalakas ang paghahanda at pagtugon ng General Santos City sa mga posibleng lindol at tsunami sa hinaharap. Laila Obdinalia para sa Civil Defense in Action. Samantala, inalis na ng Regional Task Force Canlaon itong weekend ang pagbabawal sa pagpasok sa 6-kilometer extended danger zone sa Bulkang Canlaon. Ayon kay Office of Civil Defense Western Visayas Director Raul Fernandez, na siya ring chairman ng Regional Task Force Canlaon, na bagaman nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan, ay papayagan ng mga bakwit na makabalik sa limitadong oras. Ang mga bakwit ay maaaring makabalik sa kanilang mga bahay sa window period na 6 a.m. hanggang 4 p.m. para sa pagsasaka at iba pang tinatawag na essential activities. Pero mananatili ang mahigpit na pagbabantay sa mga residente, lalo na sa aktibidad ng bulkan. Nagsagawa ng 3 araw na humanitarian assistance and disaster response ang Office of Civil Defense sa Eastern Visayas. Bukod dyan, namahagi pa ng mga kagamitan ng inyong OCD para makatulong sa recover and rebuild operations. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Pinalakas ng 8th Infantry Division Stormtroopers Division ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR training sa ilalim ng pagparigon exercise. Nasa 120 ang lumahok sa 3 araw na disaster response operations. Kabilang sa natalakay ay ang mga lecture at mga simulation sa high-angle rescue, urban search and rescue, medical evacuation, maging survival skills, na ang tema ay mapalakas ang coordination at preparedness. Ayon kay Colonel Ronald M. Iliana, Commander of Joint Task Group Tacloban, makakatulong ang training para mapalakas ang kanilang kakayahan na magligtas ng buhay at protektahan ang mga komunidad. Kabilang sa mga sumali sa training ang 2nd CMO Sinarigan Company, 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion, at ang 804th Community Defense Center. Ayon kay OCD Eastern Visayas Director Lord Byron Torrecarion, patunay lang ito na laging handa ang OCD na magsagawa ng pagsasanay para handa lahat sa anumang sakuna. Kasabay ng naturang pagsasanay, nagkaroon din ng turnover ng humanitarian assistance and disaster response equipment. Pinangunahan ito ni Director Torrecarion kung saan ipinamahagi nila ang disaster response equipment kay Colonel Iliana. Isinagawa ito sa headquarters ng JTG Tacloban Conference Room. Kabilang sa mga equipment na ibinigay ay 6 na pirasong chainsaws, 6 na pirasong megaphones, 28 sets ng shelter repair kit, 2 sets ng solar generators, at 20 pirasong 500-watt solar lights. Sa nasabing mga donasyon, inaasahang lalong mapapalakas ang disaster response efforts at makatulong sa komunidad sa recover and rebuild operations. Narito pa ang aabangang maaksong balita sa aming pagbabalik. Health Department tinawag na fake news ang kumakalat na balitang magbabalik sa lockdown ang ilang bahagi ng bansa dahil sa pagkalat ng monkeypox virus. At malaking bahagi ng bansa patuloy na makakaranas ng pag-ulan dahil sa habagat. Iba yung pag-iingat lalo na sa low-lying areas, payo ng inyong Office of Civil Defense.
Marami pa tayong maaksyong mga balita sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Umalalay ang Office of Civil Defense katuwang ang Northern Luzon Command at Tactical Operations Group Region 1 ng Philippine Air Force sa isang pasyenteng naging atleta sa katatapos lang na Palarong Pambansa 2025. Base sa report, siniguro muna ng mga kinatawan ng Department of Education at Department of Health at ng Region 1 Incident Management Team na dumaan sa medical evaluation ang pasyente. Pagkatapos nito ay na-turn over siya sa OCD, NOLCOM at PAF para i-airlift at ihatid mula Ilocos Norte pauwi ng Davao City. Ang Regional Disaster Risk Reduction and Management 1 Emergency Operations Center naman ang nagsaayos ng air asset na ginamit sa operasyon. Nagbabala po ang Department of Health sa kumakalat na balita na magkakaroon ng lockdown dahil sa Mpox. Sa isang pahayag na inilabas ng DOH, nilinaw ng departamento na hindi kailangang mag-lockdown dahil sa Mpox. Una, hindi ito nakahahawa sa hangin. Pangalawa, wala pang kaso ng nakamamatay na Mpox Clade 1B sa Pilipinas. Ang mga kaso ng Clade 2 sa bansa ay mababa ang mortality rate o kaso ng pagkamatay. Pangatlo, kung tutuusin ayon sa DOH, mas marami pa ang naitalang kaso ng Mpox noong 2024 o noong nakaraang buwan ng Abril kaysa ngayong buwan. Mas masigasig lang mag-anunsyo ang mga lokal na pamahalaan kaya't madalas ding maibalita. Kaya abiso ng DOH, huwag basta-basta magpapaniwala sa mga online post
baka mabudol ng peking marketing strategy at mapaniwala ng peking endorsement mula sa mga nagpapanggap na eksperto. Hinihikayat din ang publiko na bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Health Department para sa mga lehitimong payong pangkalusugan at pinapayuhang i-report sa Department of Information and Communications Technology ang mga mapanlinlang na post online. Kamakailan lang ay idineklara ng Pag-asa ang pagsisimulan ng panahon ng habagat. At ngayong araw naman, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang onset o simula ng tag-ulan o rainy season. Nagbabala rin ang ahensya kaugnay sa mga epekto ng panay-panay na ulan na dala ng habagat. Ang Civil Defense in Action sa report ni Kim Mangunay. Napapansin niyo bang bahagya ng lumalamigang panahon? Kung dati madalas tirik ang araw, ngayon makulimlim na kalangitan na ang nangingibabaw. At kung nitong nakaraang buwan, heat index ang inaabangang forecast ng Pag-asa, ngayon ay bumabalik na ang ulat ng maulap na panahon at maulang mga hapon. Mayo at 30 nang ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng southwest monsoon o habagat. Senyalis nito ang paghina ng easterlies o ang mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko. At ngayong araw ng Lunes, June 2, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang onset o simula ng tag-ulan o rainy season, partikular sa western sections ng Luzon at Visayas. Base kasi sa pinakahuling weather analysis at rainfall data ng Pag-asa, naobserbahan ng scattered to widespread na pag-uulan sa nakalipas na 5 araw, dulot ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Kahapon lang, ramdam ang epekto ng habagat sa buong Luzon. Nakaranas ng malakas na ulan ng hilagang bahagi ng bansa hanggang sa Bataan. Nagkaroon naman ng kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, sa ilalim ng habagat, asahan na ang paminsan-minsan hanggang madalas na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero kahit sa panahon ng tag-ulan, maaari ring magkaroon ng tinatawag na monsoon breaks o ang mga panahong mahina o walang ulan. Mga kababayan, kung napapansin po natin, mas naging madalas yung mga pag-ulan na naranasan, lalong-lalo na po sa may western sections ng Luzon at Visayas. So ngayong araw po ay opisyal nating idineklara ang onset or simula ng tag-ulan dito po sa may western portions ng Luzon at Kabisayaan. Pero hindi po ibig sabihin na tuloy-tuloy na ang magiging mga pag-ulan hanggang matapos po ang rainy season. Meron po tayong tinatawag na monsoon break or ilang araw or linggo na hindi po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. So sa mga kababayan po natin, ihanda na po natin ang mga payong or kahit na anong pananggalang sa ulan dahil hindi lamang sa hapon mas magiging madalas ang mga pag-ulan sa mga susunod na buwan, possible na din po sa madaling araw o sa umaga. Wala pang naitatalang bagyo sa loob ng unang 6 na buwan ng 2025 pero sa ilalim ng habagat, inaasahan na unti-unti nang mabubuo o papasok ang mga bagyo sa bansa. Sa naganap na Climate Forum, sinabi ni Dr. Nathaniel Servando na pagsapit daw kasi ng buwan ng Hunyo ay ang umpisa na rin ng tropical cyclone season o panahon kung saan aktibo ang mga bagyo. Partikular na makakaranas ng pagulan ang kanlurang bahagi ng bansa na nasa ilalim ng Type 1 climate, kabilang ang Mindoro, Panay Island at Palawan. Ayon kay Analiza S. Solis, Assistant Weather Services Chief ng Climatology and Agrometeorology Division, simula ngayong buwan hanggang Nobyembre, may 7 weather systems ang posibleng makaapekto sa forecast period. Kabilang dito ang easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, low pressure, tropical cyclone, localized thunderstorm, shoreline at habagat. Here are the possible weather systems that might affect our country during the forecast period from June to November. So nandyan pa rin po yung easterlies. So yung Intertropical Convergence Zone na nag-o-oscillate po north and south ng ating bansa. So ngayon sa kasalukuyan na andyan pa rin po sa Mindanao area. Transition to southwest monsoon. And nandyan pa rin po yung occurrences, possible low pressure area, tropical cyclone, andyan pa rin yung mga localized thunderstorm. And then yung towards October, November, since this covers June to November forecast. So yung northeast monsoon by October, November, usually dyan po yung transition. And then nandiyan po yung shear line. And ngayon, meron tayong probable na mga frontal system. Itong leads of high pressure area, so ito yung non-rain bearing weather system na possible pa rin po na mag-prevail sa atin, especially kapag may possible na mga monsoon break, the time na kapag nag-announce ang Pag-asa ng onset ng ating southwest monsoon or tag-ulan.
Sa tansya ng Pag-asa, mula ngayong Hunyo hanggang Nobyembre, nasa 11 hanggang 19 na sama ng panahon ang maaaring maitala sa Pilipinas. Ayon pa kay Analiza Esolis, na 1 hanggang 2 bagyo ang maaaring pumasok ngayong buwan, 2 hanggang 3 sa July at August, 2 hanggang 4 sa September at October, habang 2 hanggang 3 naman sa November. Mas marami ani ang pumapasok na bagyo mula buwan ng July hanggang September at kalimitang tinatamaan ng extreme Northern Luzon, Southern Luzon, Bicol area at Northern Mindanao. Batay naman sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng may mamuong malalakas na bagyo na tatama sa kalupaan sa pagitan ng September at November base sa kanilang climatological historical data. Dagdag pa ni Solis, bagamat makakaranas ng mga pag-ulan ngayong buwan, asahan pa rin ang matataas na heat index o maalinsangang pakiramdam lalo na sa Northern Luzon at Lowland Luzon area. Ibig sabihin, walang El Nino at La Nina na iirel sa bansa kung hindi ENSO-neutral conditions na posibleng magtagal ng simula August hanggang October. Pero mapabagyo man o wala, babala ng Pag-asa, dapat pa rin pagandaan ng publiko at ng mga ahensya ng pamahalaan ang posibleng epekto ng ulan dala ng habagat. Kabilang na riyan ang mga pagbaha o pagguho ng lupa o landslide. Samantala, sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na tuloy-tuloy ang paghahanda ng OCD, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan bilang tugon ngayong habagat season at sa iba pang kalamidad na tatama sa bansa. Kasama naman po dyan yung aming pagkikipagtulungan sa iba't ibang pang ahensya ng pamahalaan. Halimbawa, lalo na ang DSWD, DOH, DPWH, at yung Uniform Services. Patuloy kami nag-usap-usap paano yung magiging posible pang improvement ng aming paggalaw. Halimbawa, nag-request po kami sa Pag-asa na baka pwede tayo magkaroon naman ng protocol. Sa OCD naman mismo, yung aming mga non-food items, yung mga hygiene kits, mga pantulong sa ating mga kababayan na hindi naman pagkain. From an inventory of 1,000 plus per warehouse kami, nasa 4,000 to 5,000 kami ngayon sa buong Pilipinas. Meron kami 17 mga regional offices. So bawat isa niyan, nilalagyan na ho namin ng tipo 4,000 hanggang 10,000. Kasama ho yung mga yero, GIC sa mga pang-repair ng mga bahay, mga tents, kompleto na ho kami dyan. So ready naman po tayo dyan. Nanawagan naman si Yusek Nepomuceno sa publiko na manatiling alerto sa lahat ng oras, makinig at sumunod sa mga otoridad lalo na kung kinakailangang lumikas para iwas peligro ngayong tag-ulan. Kim Mangunay para sa Civil Defense in Action. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging